Baked siopaw na hindi niluto sa oven. Yan na naman ang recipe natin for today. Hello mga kabiking! Eto, gumawa tayo ng part 2 dahil yung unang ginawa natin ay niluto natin sa oven at ito naman ay iluto natin sa kawali or sa kaldero. Dito sa ating mixing bowl, naglagay lang tayo ng mainit-init na tubig, tapos naglagyan natin ng sugar. Andyan na pala yung sukat and then yung pangalan ng ating mga ingredients, mga ka-cooking. Ayan, para hindi na kayo magtanong kung ano ang mga sangkap. Tapos, itabi lang natin to ng 15 minutes. After 15 minutes nga, ilagay na natin ang ating flour. Tapos, isunod na natin ang ating sugar. And then, lagyan natin ng salt. Tapos, maglagay po tayo dito ng vegetable oil or kaya shortening. Tapos, haluin lang natin ito ng mabuti hanggang makagawa tayo ng dough. Pag natapos nyo ng haluin, masahin lang natin to ng 10 minutes at punasan ko muna itong ating pagmasahan para malinis. Ayan, ganituhin nyo lang mga kabiking, napakadali lang naman to. At lagyan ko lang to ng kunting harina kasi hindi talaga maiwasan ay dumidikit pa siya. At ito na nga, umabot na tayo ng 10 minutes. Ayan. Dito sa ating mixing bowl, naglagay lang po ako ng kunting cooking oil. Ito yung vegetable oil para hindi dumikit ang ating dough. At itabi natin ito, yan, i-rest natin ng 15 minutes to 20 minutes. At dahil meron pa akong tira dun sa ginawa nating chicken asado na toasted, ito yung kanyang palaman. So, panoorin nyo lang ang recipe ko nito. Tapos, meron akong ham dito na ginayat na hahaluan ko yan para dumami. Tapos, meron akong pineapple dito, lalagyan ko din. So, ilagay lang natin kung ating, hindi na ako nagigisa ng sibuyas, bawang at saka, sibuyas at saka bawang, ito lang. Yan. Gigisa-gisa lang natin yan. At lagyan natin ng kunting tubig. Tapos ilagay natin ito ang ating ham. Ayan, ibuhos din natin ang ating pineapple. Tapos titimplahan natin yan. Tapos lagyan ko ng pork sabor. Lagay natin ang ating cornstarch. Tapos haluin lang natin ito. Yan, para pag lumapot yung kanyang sauce. Pwede na ito nating patayin ang apoy. Yan, dumami ulit. Kasi sayang naman yung tira ng ating ginawang chicken asado na toasted. Para hindi masayang, ganyan ang ginagawa ko. After nga, na-rest natin ang ating dough. Ito na yung resulta niya. Ayan, tumubo na, umalsa na siya. At ngayon naman, atin na itong putulin. Nasa inyo na yan kung anong sukat ang gusto nyo. Kung ipang business nyo to mga kabiking, ang gagawin nyo, kailangan nyo lang timbangin itong ating mga dough para sa ganun ay magpantay ang kanyang sukat. Ito nga pala ay nakagawa ako dito ng 13 na piraso, kagaya din nung ginawa ko sa bake na siopaw. Tapos budbura lang natin to ng kunting harina. At pagkatapos ay, ayan, bilog-bilogin natin ito kasi i-rest pa natin to ulit ng 10 minutes lang. Ayan, 10 minutes to 15 minutes mga kabiking. Bago nyo to siya palamanan. Kabiking, pwede nyo din tong i-steam ha. Kaya tayo nag-part 2 kasi yung ginawa natin una ay bake na siopaw pero
in-oven natin. Ito naman, hindi natin i-oven, kundi iluto natin to siya sa kaldero. At pagkatapos na nabilog natin, ayan, i-rest lang natin to siya ng 10 minutes to 15 minutes. After ngang na-rest natin, ito na siya, lalagyan na natin to ng ating palaman. At ganito na siya kalambot mga kakabiking. Pagbilog naman nito ay gamit lang tayo ng rolling pin mga kabiking o kaya gumamit kayo ng amag. Tapos wag nyo lang masyadong nipisan mga kabiking. At ito na nga ipapalamanan na natin. Tapos nga nalagyan nyo na ng palaman. Ang susunod naman natin gagawin ay kailangan lang natin itong isasara. Make sure lang mga kabiking na nasara nyo ng husto. Kasi kung hindi nyo yan nasara ng gusto, baka pagluto nyo dyan ay naglabasan na ang kanyang mga laman. Kanyang mga palaman. Ito nga pala, ilalagay ko lang siya dito sa ating cupcake cups kasi i-anot natin ito. Lulutuin natin to siya sa kaldero. Dahil nga ay nag-irita na ako dito sa aking gloves, ayan, nagkamay na lang ako. Pero naghugas po ako bago po ako humawak dito sa ating dough. Syempre naghugas muna ako. At ganituhin lang natin, ulitin ko po, kailangan nyo pong isara siya ng maigi para hindi po maglabasan ang kanyang laman pag ito'y inyong niluto. Pala to siya niluto sa kawali kasi sa kaldero kasi hindi naman lahat ay merong oven. So i-try na naman natin iluto siya sa kaldero o sa kawali. At ito pala mga kabiking ay nakagawa po ako ng 13 na piraso. Pero kung gusto nyo ay mas marami pa sa 13, so kukuntian nyo lang. At meron pala ako ditong egg. Tapos papahiran lang natin yan para makinis ang ating siopaw. Ganito po din yung ginagawa ko sa aking empanada. Ginagarnishan ko lang siya ng egg. At pagkatapos nga'y lutuin natin to sa kaldero ng 15, hindi pala 1 hour palang ginawa ko dito mga cooking at kabiking. Huwag nyong lakasan ang apoy, dapat ay katamtaman lang. At ganito na yung itsura niya after 1 hour. So 1 hour ang ginawa ko kasi nga mahina lang naman yung apoy ko. At ito naman yung loob niya mga ka-baking. Kahit mainit pa, binuksan ko na talaga siya para lang ipakita sa inyo kung gaano kaganda ang ating siopaw na niluto sa kaldero. At ito nga yung naluto ko pang iba. Ayan, meron pa tayo ditong nalutong iba. Ang gagawin ko naman ay ipasok ko na yan sa oven. Kaya ko siya pinasok dito para ang kanyang ibabaw, yan top, ay magkukulay brown. Kung wala naman kayong oven, okay lang yan kung hindi nyo ilagay yan sa oven. Kasi nga, yung recipe natin for today ay para lang sa walang oven. So, sa niluto lang natin siya sa kaldero. So, kaya ko lang siya nilagay dyan para magkakulay brown. At ayan, pwede nyo din yung gawing pang negosyo, mga kabiking.